Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit paanong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pinilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa ilalim na walang hanggan, papatay at ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Tiro noon ay isa sa mga dakilang lungsod sa tabi ng dagat ng Mediteraneo. Ito ay isang Phoenician port. Kilala ang Phoenicia sa kanyang kaalaman at kayamanan. Naging mayaman ang Tiro dahil sa kaalaman niya sa pangangalakal sa iba't ibang dako ng Mediteraneo. Dahil sa kanyang success, naging mayabang ang lungsod ng Tiro. Akala niya na siya ay Diyos na at walang katapusan na ang kanyang kasaganaan. Natutuwa ang Tiro noong ang Jerusalem ay binagsak ng taga-Babylonia. Kasi ngayon, ang lahat ng pangangalakal ay dadaan na sa Tiro at hindi na sa Jerusalem. Pero ang Tiro ay pababagsakin din ng mga Babylonians. Totoong sinalakay din ang Tiro at pinabagsak ng mga taga-Babylonia. Naranasan din ng Tiro ang kanyang pagkatao at magtatapos din ang kanyang buhay at tagumpay. Dahil sa kayamanan at sa tagumpay, maraming mga tao, mga institusyon at mga bansa ay nakakaroon ng ilusyon na sila ay tulad na ng Diyos, na hindi na magwawakas ang kanilang mabubuting araw. Akala nila na sila ay may katalinuhan na makaiilag sa mga kapahamakan. Iyan ay isang ilusyon. Kasi yan ay hindi totoo. Walang umakyat o nasa taluktok na hindi bumababa o pinababagsak. Nakikita natin ito sa mga empires ng kasaysayan. Nakikita natin ito sa mga hari, mga dictators at mga conquerors. Sila din ay pinabagsak. Nakikita natin ito sa lahat ng mayayaman. Naglalaho din ang kanilang kayamanan. Mahirap sa mga mayayaman at matagumpay na manatiling mapagkumbaba. Kaya nga mahirap na ang mayaman ay pumasok sa kaharian ng langit. Akala nila hawak na nila ang susi ng langit at hindi na sila susuot sa mga daang makipot upang pumasok sa langit. Sana hindi na natin ulitin ang kamaliang ito. Magsikap tayo na maging matagumpay at umunlad, pero mag-ingat tayo na palaging manatiling mapagkumbaba
na palaging inaamin na ang lahat ay biyaya lang ng Diyos at ang biyayang ito ay dapat ibahagi sa lalong marami. Malakas na liwanag ang pagiging sikat na maaaring ang tao ay mabubulag nito. Panginoon, bigyan mo po ako ng kababaang loob sa mga panahon na ako ay matagumpay. Palagi ko pa rin kikilalanin na ikaw ang pinanggalingan ng lahat. Manatili nawa ako na palaging nagpapasalamat sa iyo.